Naranasan mo na ba yung mapagbintangan sa isang bagay na hinding-hindi mo naman ginawa? Naku, ang hirap niyan. Nakaka-frustrate yung ganyan. 'Di ba? Nakakagigil. Pero isipin mo, kung ang parusa sa maling bintang na iyon e kamatayan, tapos yung mismong mga husgado na pagdesisyonan na yung kapalaran mo bago pa man magsimula yung paglilitis. Kumbaga, lutong Macau na yung proseso bago ka pa makapasok ng korte. Eksakto. Isang kasong lutong Macau. At yan mismo ang susuriin natin ngayon dito sa ating malalim na pagsusuri o deep dive ng mga impormasyon. Hihimayin natin yung serye ng mga paglilitis kay Jesus bago ang kanyang krusifiksyon. Oh, at gagamitin natin yung mga ancient Roman at Jewish legal protocols, pati na yung text mula sa Mateo, Kabanata 27. Pero bago tayo mag-dive in, linawin ko lang sa mga nakikinig. Tinitingnan natin ang mga dokumentong ito purely bilang legal at historical records. Right? Hindi tayo kumukuha ng anumang panig sa teolohiya o politika rito. Oo, inilalahad lang natin yung mga detalye at mga konseptong legal na nasa orihinal na material. So, paano nga ba gumuho yung buong sistema ng hustisya sa loob lang ng isang gabi? Para maintindihan natin yan, kailangan muna nating tingnan yung red tape. Kasi yung mga leader ng religiyon noon, yung Sanhedrin, matagal na nilang planong ipapatay si Jesus. So hindi siya biglaang desisyon lang. Hindi sa isip nila, guilty na siya. Ang problema lang, wala silang kapangyarihan na magpataw ng parusang kamatayan. Teka, bakit wala? Di ba sila yung otoridad doon? Sila yung otoridad sa relihiyon, pero ang Judea kasi nasa ilalim ng imperyo ng Roma noon panahon na yon. Pinatanggalan sila ng mga Romano ng tinatawag na ius gladi o yung karapatang mag-execute ng tao. So kahit anong gusto nilang mangyari, kailangan nilang dumaan sa otoridad ng Roma. Kailangan nilang kumbinsihin yung Romanong gobernador na si Poncio Pilato. Tumpak. At yan papasok yung nakikita natin sa mga records na parang bite and switch, isang malaking pagpapalit ng akusasyon. Yung smear campaign, di ba? Parang modernong pagpapakalat ng fake news. Kasi nung una, siyang dinala kay Anas at Caiaphas, yung issue is puro relihiyon, blasphemy or pamumusong. Oo, kasi nung tinanong siya ni Caiaphas kung siya ba ang anak ng Diyos, ang sagot ni Jesus ay isang direct reference sa propesya sa Daniel Kabanatang 7. Yung sinabi niyang siya yung anak ng tao na darating sakay ng mga ulap. Ayon, eksakto. Inangkin niya yung Cloud Rider motif. Wait, i-pause natin diyan sandali. Kasi sa modernong pandinig natin, parang poetic lang yung darating sakay ng mga ulap. Bakit sobrang lala ng reaksyon ni Caiaphas hanggang sa pinunit niya yung damit niya? Kasi sa ancient Jewish literature, meron silang strict na kategorya. Ang Diyos at tanging ang Diyos lamang ang nakakasakay sa mga ulap. Okay. So pag sinabi mong sasakay ka sa ulap, Sinasabi mong kapantay mo ang Diyos. Co-ruler ka ng buong universo. Kaya para sa isang mataas na saserdote, ultimate na kalabastanganan yun. gets ko na. Aha, moment yun Makes sense kung bakit sila nagalit. Pero ang problema nila, si Pilato ay isang Romanong politiko. Wala siyang pakialam sa mga ulap na yan. Totoo. Pagdating kay Pilato, kung sasabihin nilang parusahan siya, kasi inaangkin niyang siya yung Cloud Rider, pagtatawanan lang sila. Kaya gumawa sila ng panibagong kwento na mas papansinin ng otoridad. Ginawa nilang isyung politikal. Oo, pinaratangan nila siya na isang rebelde, na uudyok daw sa mga tao na huwag magbayad ng buwis, at higit sa lahat, nagaangkin daw siya na isang hari. Grabe. PR spin talaga. Kung hindi gumana yung unang paratang, ibahin ang kwento. Pero teka, may basehan ba talaga yung paratang na inaakis niya yung pagiging isang politikal na hari? Diyan nagiging komplikado kasi nang tanungin siya ni Pilato ng diretsahan kung siya ba ang hari ng mga Hudyo, ang sagot lang niya, ikaw na ang nagsabi. Ang cryptic naman nun, hindi oo, hindi rin naman hindi. Kasi sa isang banda, totoo na siya ay hari, pero hindi sa konteksto ng politikang pilit na idinidikit sa kanya na pampabagsak sa Roma. Kasi wala naman sa records na namigay siya ng armas o nagtayo ng hukbo, di ba? Wala talaga, pero legally and historically, may karapatan siya sa titulo dahil sa lineage niya. Galing siya sa tribo ng Juda
at inapo siya ni Haring David. Yung nakasulat sa Genesis na yung setro ng pagkahari hindi aalis sa Juda. Eksakto. Pero ito yung pinaka-interesanting detalye dyan. Noong ipinanganak siya, 500 taon nang nakalipas mula ng huling may namuno na inapo ni Haring David. Wait, 5 siglo. Kalahating milenyo silang walang hari mula sa linya ni David. Oo, ganun katagal. Kaya nung lumitaw siya na may ganyang uhim pedigree at nakuha niya yung suporta ng masa, natural na nayanig yung mga otoridad. Isang naglalakad na banta sa status quo nila. Ang galing ng detaling ito. Pero dito ako medyo naguguluhan. Ano yun? Kung alam niyang ganito kadelikado yung sitwasyon, bakit hindi na lang niya ipinaliwanag ng malino kay Pilato? Na parang, hindi ako banta sa gobyerno niyo. Bakit niya piniling manahimik? Yung katahimikan niya ay pagpapakita na hindi siya pumapapayag na makilahok sa isang peking proseso. Pero dahil doon, hindi malaman ng mga otoridad kung ano ang gagawin. So anong nangyari nung wala silang makuhang sagot sa kanya? Nagkaroon ng parang forum shopping. Pinagpasa-pasahan siya sa 5 magkakaibang paglilitis sa loob lang ng isang gabi. 5 trials sa isang gabi? Imposible yan sa modernong batas ha? Parang pinagpasa-pasa ka ng mga departamento sa isang korupt na opisina para lang madiin sa kasalanan? Maski sa batas nila noon, iligal yun lalo na't gabi at may piyesta. Una kay Anas, tapos kay Cayapas. Pangatlo, dinala kay Pilato. At malinaw sa mga notes natin na wala siyang nakitang kasalanan rito, di ba? Wala talaga. Kaya nung nalaman ni Pilato na taga Galilea siya, ipinasa niya yung problema kay Herodes. Yun yung ika-4 na paglilitis. Jurisdiction daw ni Herodes. Tapos anong ginawa ni Herodes? Gusto lang makakita ng milagro ni Herodes. Parang magic trick. Pero nung manahimik pa rin si Jesus, binihisan na lang siya ng damit hari bilang pangungutya at ipinabalik kay Pilato. Nakakahilo. 5 beses nagpalipat-lipat. Pero eto yung hindi ko maintindihan. Kung sinabi na ni Pilato na inosente at ibinalik siya ni Herodes ng walang hatol, paano siya nauwi sa krus? Dito papasok yung panggigipit ng mob. Ang Jerusalem noon punong-puno ng tao dahil pista ng Paskwa o Passover. So siksikan at mainit ang ulo ng mga tao. Mataas ang tensyon at ayaw na ayaw ng Roma ng gulo. Kaya gumawa si Pilato ng desperadong solusyon. Gamit yung tradisyon sa piyesta, inalok niya sa mga tao kung sino ang papalayain, si Jesus ba o si Barabas? At ito yung malaking ironiya, di ba? Kasi sino ba si Barabas? Isang kilalang mamamatay tao at literal na rebelde laban sa Roma. Totoo. Kung ano yung pinaratang nila kay Jesus, yun mismo ang aktwal na ginawa ni Barabas. Pero dahil naudyukan ng mga lider ang mga tao, sumigaw sila na palayain si Barabas. Asawa ni Pilato, di ba, mula sa panaginip? Oo, sabi niya wala ka dapat kaugnayan sa matuwid na taong yan. Pero in the end, naghugas na lang ng kamay si Pilato sa harap ng publiko. Diyan ako may problema eh. Yung paghuhugas ba ng kamay na yan, nagpapawalang sala talaga sa kanya bilang isang hukom? Kasi para sa akin, ikaw ang may hawak ng authority, tapos huhugas-hugas ka ng kamay dyan. Purong teatro lang yun. Sa paghuhugas niya ng kamay, pinakita lang niya na mahinang sistema laban sa ingay ng karamihan. At inako pa ng mga tao, yung sisi, sumigaw sila na sa amin at sa aming mga anak mapunta ang kanyang dugo. Napakalaking kabalintunaan na yung totoong inosente yung pinaparusahan tapos yung kriminal na si Barabas pinalaya. At ito na yung magdadala sa atin sa isang modernong konsepto ng hustisya na sinusunod natin ngayon, di ba? Oo, yung Blackstone's ratio. Isinulat ito ng English jurist na si William Blackstone noong 1760s. Ano ba yung saktong sinasabi ng Blackstone's ratio na yan? Sabi niya, mas mabuti pang makawala ang 10 taong nagkasala kaysa may isang inosenteng magdusa. Mas mabuti pang makawala ang 10 taong nagkasala kesa may isang inosenteng magdusa. Ang lalim nun. Kasi ang pagparusa sa inosente ay sumisira sa buong pundasyon ng hustisya. Pero sa kasong pinag-uusapan natin, eksaktong kabaligtaran ang nangyari. Kaya pala hanggang ngayon apektado tayo sa kwentong to. Kasi nakaprogram sa atin na maghanap ng judge and jury para itama ang mali. Pag ninakaw ng kapatid mo yung allowance mo pero ikaw yung napagalitan, di ba sisigaw ka ng hindi yan fair? Totoo yan.
Kapag may sumira sa rules, hinahanap natin yung hustisyang pinagkait. Dito, yung mismong sistema ang nagkait ng hustisya. Peking paglilitis sa loob ng isang gabi. Oo, tapos yung mabilisang pagpapalit ng akusasyon mula blasphemy, naging treason na lang bigla. At yung tuluyang pagguguho ng isang sistemang legal dahil lang sa pangingigipit ng publiko o ng mob na nagresulta sa pagpapalaya ng isang literal na mamatay tao at pagdurusa ng isang inosente. Isang napakaklaro na example kung paano pwedeng mamanipula ang batas. At yan yung gusto kong iwang tanong sa iyo ngayon. Nakita natin sa mga dokumentong ito kung gaano kabilis baluktutin ang katotohanan kapag may napagdesisyonan ng resulta ang isang grupo. Oo, lalo na kung natatakot ang mga nasa puder. 'Di ba? Kung ang isang formal na institusyon ng batas at hustisya noong panahon pa ng Roma ay madaling napabagsak ng matinding ingay at pananakot ng isang galit na karamihan, Nakakatakot isipin ang epekto niyan ngayon. talaba, gaano ba katatag at kapanitaniwala ang mga sistema ng hustisya natin ngayon? O kahit yung tinatawag nating hukuman ng social media na mabilis pumutol ng ugnayan at mag-cancel based lang sa ingay ng karamihan? Hanggang sa susunod na malalim na pagsusuri, dito lang sa The Deep Dive.